Kayo po ba ay naniniwala na tayong mga tao ay natural na mabait? Yes or no? Yes. Halimbawa na lang po, makikita nyo ito pag merong naliligaw. Itong sasakyan, titigil sa harap ng inyong bahay at magtatanong sa iyo, tutulungan mo ba? Papakita mo ba? Ituturo mo ba yung tamang daan dun sa naliligaw? Yes or no? Yes. Di po ba? O kaya naman po, kung kayo ay nakasakay na ng jeep, magbabayad ka. Bayad. Ano yung gagawin mo kung katabi mo yung nagbabayad? Iaabot mo ba yung bayad niya doon sa driver? Yes or no? Yes. Nakaranas na po ba kayo na nagbabayad ka pagkatapos binigay mo yung bayad mo doon sa katabi mo? Imbis na ibigay niya doon sa driver, binulsa niya yung bayad mo. Siguro po kung nangyari yun, baka batukan nyo, no? Yung taong yun. Pero, tignan niyo po, no? Tayong mga Pilipino, natural talaga tayong napakabait matulungin. Amen? Pag birthday mo, o birthday ng anak, apo mo, magluluto ka ng pansit, magluluto ka ng spaghetti. Di po ba? Ano yung susunod na gagawin mo nun bago dumating yung mga bisita? Di ba? Bibigyan mo yung mga kapitbahay mo? Ang tanong, humihingi ba sila? Hindi naman. Pero bakit binigyan mo? Para pag nag-birthday din sila, bibigyan ka rin. Ganun po ba yun? Hindi. Kasi yun yung pakikipagkapwa-tao. Di po ba? Ngayon nga, mas nagiging napakagastos na ang naghahanda sa piyesta. Di nyo po ba napansin? Bakit? Kasi iba na yung handa mo para sa mga bisita, dinadagdagan mo pa yung handa mo dahil pagkatapos kumain ng mga bisita, iniisip mo pa yung balot nila. Yung tinatawag nilang Sharon, balutin mo ako. Kumain na, nabusog na. Ay, sige, magbalot kayo. Tingnan niyo po, napakabait natin. Kahit na mangutang ka, kahit na wala kang pera, basta't alam mo, meron kang maibibigay. That is our natural state. That is the default of our humanity. We are naturally good and helpful. And why is that? It is because that is how God made us. We are patterned after the Lord, after the God who made us. We are made after the image and the likeness of God. God who is all good, God who is all generous, God who is all loving. Kaya hindi rin natin maiiwasan na tayo din maging mabait, matulungin, mapagmahal. Amen? There is no question about our goodness. Wala pong tanong sa ating pagtulong, sa ating kabutihan. Pero dito naman po tayo sinusubukan at minsan hinahamon ng Diyos. Ang tanong, can you be good and helpful to your enemies? Medyo magdadalawang isip ka na yan. Halimbawa, nakita mo, itong iyong kaaway, naglalakad, walang masakyan. Ikaw, nakasakay ka sa tricycle o kaya sa kotse. Isasakay niyo po ba siya? Hindi. Baka nga sagasaan mo pa eh. Di po ba? O halimbawa, minsan meron tayong mga kinaiinisan sa Facebook, di ba? Yung mga palaging post ng post. Ano lang yung ginagawa nila? Nagpo-post na nagpo-post. Kakain lang sa labas, nagpo-post parang nagyayabang. May bagong gamit, nagpo-post, pinagmamalaki. Kahit saan sila pumunta, nagbabakasyon. Nakakainis. Pero ano ang mararamdaman mo? Anong gagawin mo kung itong kinaiinisan mong itong ang yabang-yabang niya? Isang araw, kumakatok sa inyo. Pagbukas ng iyong pintuan, ang unang sasabihin sa iyo, pwede bang pautang? Wala na kasi akong pera eh. Papautangin niyo po ba? Sigurado hindi. Baka sabihan mo pa ng masasama, ang kapal! Ang lakas ng apog! Na nagpo-post, pinagmamalaki, yung pala walang pera. Di po ba? Pero pag merong pinapadala ang Diyos sa atin, nakaaway, taong kinaiinisan, sinusubukan ng Diyos ang ating kabutihan, ang ating kabanalan. Naranasan ko na rin po yan. Sinubukan ako ng Diyos kung kaya ko bang tumulong magmahal sa nakasakit sa akin. Dahil po nung high school ako, meron pong nambubuli sa akin. Meron po akong kaklase, palagi akong pinagtritripan. Magsimula po first year hanggang 4th year, bago kami mag-graduate, hindi po ako tinigilan. At tinanim ko po sa puso ko yun. Sabi ko, humanda ka. Darating ang araw. Makakaganti din ako sa iyo. At dumating din po yung araw na yon. When one time, I was called to do an anointing, yung pong kaklase kong yun na nambubuli sa akin, na aksidente. Agad-agad, nag-oopo ako. Dahil, ang nasa isip ko, pupunta ako doon sa hospital at pag-a-anoint ko siya, sasabihan ko siya, bagay mo!
Pero alam niyo po, pagdating ko doon sa emergency room, I have that bad intention. I was ready to get my revenge on this person who hurt me. Pagkakita ko po sa kanya, hindi ko man masabi yung masama na dapat sabihin ko sa kanya. Bakit? Kasi naawa ako dun sa nakita ko. Hindi ko po siya makilala. Nakabenda po yung ulo niya, dugong-dugo, magang-maga siya, bali-bali ang kanyang katawan. And instead of taking revenge, because of that pity, I really started to pray for this classmate of mine, even if he had hurt me. Pinagdasal ko po talaga siya. At nakalimutan ko yung sakit ng loob ko dahil doon sa naramdaman ko, naawa ako. Paano ka makakatulong sa nakasakit sa iyo? Paano mo mamahalin ang kaaway mo, ang kinaiinisan mo, ang kinamumuhian mong tao? Kailangan mo yung grasyang yun. Awa, pity, mercy. Hindi niyo po napansin, dito sa ating kwento, The Good Samaritan, 3 yung mga taong nakakita doon sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan, doon sa taong pinagbubugbog, half dead. Pero bakit yung 2 nauna, hindi nila pinansin? Yung isa pari, yung isa levita, malapit sa templo. Pero nung nakita nila, sabi ng Ebanghelyo, lumipat sila ng daan at dineretso lang nilang kanilang lakad. Buti yung pangatlo, itong Samaritano, nakakapagtaka kasi yung Samaritano kaaway ng mga Hudyo. Bakit siya pa yung huminto, tumulong, nagmalasakit dun sa tao? It is because the gospel said that when the Samaritan saw the person, he was moved with pity. He was moved with compassion. Nakita niya at naawa siya. Kung wala kang awa, hindi ka makakatulong. Amen? At tandaan niyo po ito. Kung wala ka ding awa, hindi ka magiging banal. At yan din ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Kung wala din tayong awa, hindi tayo makakapasok sa langit, hindi natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Yes, love the Lord. Love people who are good to you. Pero nung sabi ni Jesus, you will only live. Mabubuhay ka lang. Sapat na ba yung nagdarasal ka, nagsisimba ka, minamahal mo yung pamilya mo dahil mabait naman sila sa'yo, mabait ka sa kanila. But that is not enough for you to gain eternal life, to enter heaven. Ano pa yung kailangan natin para makapasok sa langit? Para kamtan natin ang buhay na walang hanggan? Yun ang mahalin mo at tulungan mo yung kaaway mo, yung kinaiinisan mo, yung kinamumuhian mo. Ang hirap po, no? Kasi iniisip pa lang natin itong mga nakasakit sa atin, kumukulo na yung dugo natin. Amen? Kaya nga, with our own ability, we cannot enter heaven by ourselves. In our own, we cannot gain eternal life. Kaya nga napakahalaga na humingi pa rin tayo ng grasya, basbas, at pagpapala galing kay Jesus, galing sa Diyos. You can only have mercy, gain mercy, through the grace of God, through the blessing of God. Alam niyo po, isa sa mga hindi ko makalimutan na karanasan nung COVID, nung pandemya, nung lockdown dito sa parokya, ay yung panahon na hirap po. Dahil nga yung mga tao hindi po pinayagan na pumunta sa simbahan. Maalala niyo po yun. Yung mga negosyo nagsara. At isa din po ang simbahan sa mga naghirap. Palagi po ako nagdarasal, nag-iisip ng paraan paano magkakaroon ng pera. Dahil po kailangan din magbayad ng kuryente. Kailangan ko din po bayaran yung ating mga nagtatrabaho. Paubos ng paubos po ang pondo. Walang nagsisimba, walang dumarating na pera. Habang ako po ay nag-iisip ng paraan at nagdarasal, alam niyo po, bigla-bigla merong tao dumating dito sa parokya, nagbigay ng sobre. At pagbukas po namin, nabigla kami. Ang daming pera. Higit po 25,000. Pero ang mas nakakabigla dito, nung binasa ko po saan nanggaling itong pera. Ito po ay nanggaling sa isang born-again church. Nanggaling po sa Christian church.
Isipin niyo po yon, hindi po natin kamuka ng pananampalataya. Alam niyo naman po tayo, mga Katoliko at mga Christian, minsan para din tayong langis at tubig nag-aaway. Hindi magkaintindihan, hindi magkasundo sa mga ibang paniniwala natin. Pero tingnan niyo na po, ang unang nagbigay ay hindi natin kamuka sa pananampalataya. Yun po'y talagang ibig sabihin ng Good Samaritan. Ang Good Samaritan ay hindi naman yung mabuting tumutulong, pero ang Good Samaritan ay yung mabuting tumutulong sa mga kaaway, sa mga kinaiinisan mo, sa mga kinamumuhian mo, at naiintindihan ng Good Samaritan na yan ang susi para makapasok sa langit at makamtan ang buhay na walang hanggan. Umpisan po natin kahit lang sa pagdarasal. Alalahanin natin itong mga taong nakasakit sa atin. Itong mga kinaiinisan natin. Hilingin po natin sa Diyos. Sila din ay basbasan. Kahit sa ating simpleng dasal, dito mag-umpisa ang ating awa, ang ating habag, ang ating malasakit sa kanila. Remember, we need mercy in order to be compassionate even to our most hated enemies. And with mercy, we can gain eternal life. We can enter into heaven.